Minumura niya ako? Hindi, minumura niya ako kanina. Bakit? Problema ka ba? Ano problema? Nabastos ka eh. Paano naging bastos? Nabastos yung ano ko. Sino? Yun ako. Paano ko binastos? Ha? Paano ko binastos? Bali po, nagtitinda po ako dun sa plaza po. Pinagmumura po ako ng hipag niya. Ako, binastos ko po daw yung biyanan niya. After po nun, bigla niya na lang po niya ako sinuntok. Hindi na po ganun yung kano yun eh. Nagtatalo na po sila ng aking hipag. So, lumaki lang ang lumaki sa kanila na hindi ko rin po alam yan. Kung meron man silang alitan, sir, kung nag-altercation man siya, hindi mo pa rin siya pwede suntukin lang si Sir Gilbert. Maling-mali ka doon. Kaya, naamura na rin po kasi ako eh. Total, nag-uusap naman po kami sa barangay na kung saan niya po pwedeng, kung matapal po siya ng file of demanda, sige po, sasagutin ko na lang po sa korte. Sasamahan po kayo, sir, ng team ng Wanted sa radyo, sir, para may sampa na yung mga kaso, sir, laban dito kay Sir Raul Badrina. Maraming salamat po. Sir, pwede po ba kaming kwentuhan ninyo na kahit brief information lang po regarding po doon sa naging away po ninyo ng Assistant OIC ng Marshall? Ayun nga po ma'am, dito mismo sa lugar na to, ayan po yung tapat na yan, dyan po siya nag-opisina. Nagulat na lang po ako, nag-park yung kotse niya dyan, kasama yung hipag niya. Tapos tinuturo po itong pwesto ko na to, dun sa hipag niya. Tapos maya-maya po, pinagmumura na po ako nung hipag niya. Talagang sinisigaw yung pagmumura. Ako naman po, hindi ko po maano pa yung pagmumura niya kasi meron po akong customer sa oras na yon. Sa after po nun, inayaan ko na lang po, pumasok po sila ng hipag niya dyan sa opisina ng Marshall, ma'am. Then 10 to 15 minutes siguro lumabas sila. Sakto naman po na wala na akong customer. Tumayo po ako dito sa tindahan ko para lumapit, pero hindi po ako tumawid sa kalsada kasi nasa kabilang kalsada po sila. Tinanong ko, bakit ako minumura ng kasama mo? Tapos sumagot po yung Assistant OIC Marshall na daw ako, mayabang, daw yung problema ko, bastos daw po ako, binastos ko daw yung biyanan niya. So, lumapit po sila sa akin, dalawa. Tinanong ko po, anong klaseng pambabastos sa biyanan mo? After po nun, bigla na lang po ako sinuntok. Ayun po, yun po yung nangyari nun. Pero sir, ano sa tingin mo yung pinakarason or punot dulo ng galit niya ho sa iyo? Hindi ko po alam ma'am kasi tinatanong ko rin siya sa barangay, ano yung rason? Ang dinadahilan niya, namatayan daw sila. Sabi nung asawa, puyat daw ng 3 araw, pero hindi naman po talagang yung dahilan na yun para manakit ka ng tao. Pwede naman po niya ako kausapin kung ano yung pambabastos. Pero yung pambabastos sa biyanan niya ma'am, wala naman po talagang katotohanan kasi nagarap nga po kami sa barangay, wala naman talaga, walang pambabastos. Kumbaga, dinidepensahan ko lang yung sarili ko sa mga paratang nung hipag ko sa yung biyanan niya before, yung last February po. So, is this the first time, sir, na kayo po ay komprontahin or awayin po netong nirereklamo ninyo? Yes po. First time po, nagulat nga po ako bakit ganun. Bigla na lang siyang mananakit, manununtok. So, never po ba kayo, sir, nagkaroon ng girian or kahit galitan man lang? Wala po ma'am, wala. Yung sa hipag niya po, meron. Yung nga po, last February na pinasaringan ako, na wala naman pong pangalan yun, pero alam kong ako. So, ang ginawa ko, pinasaringan ko rin kasi yung mga pinapasaring niya sa akin is mga below the belt na mga masasakit na salita. After po nun, siguro napikon, pero wala din po ako pinapangalanan. Kung ba, pasaring lang sa Facebook, sa note. Ang ginagawa niya po, nagpo-post na po siya sa FB, tinatag niya na ako. Nagsumbong sa nanay, tapos yung nanay niya, yung biyanan niya, sinasabi ng Assistant OIC, daw ako, ganun. Basta yung mga sinasabi po sa akin para pati pamilya ko, yung mga anak ko, hindi na po katanggap-tanggap. Yung ugali po ba niya na ganon is kilala talaga as mainitin ng ulo and sadista? Marami na po akong naririnig tungkol sa kanya. Tapos ayon lang po sa akin na nakikita ko na meron po talaga siyang kayabangan sa katawan. Talagang hindi lang po ako nagsasabi, marami po. Yun po. Yun. Pero ano po ang work niya dati? Bali, nag-ano po siya dito sa Eskinita. Bali, kanang kamay siya nung may-ari nung Eskinita po dito sa katabi ng tindahan ko. Tapos, minsan naglalabas po ng tricycle. Yun po yung dati niyang work. Pero hindi po siya dating trabahante po or may posisyon Wala sa po. gobyerno? Hindi po, medyo malapit lang siya sa mga nasa gobyerno po dito, mga nakaupo. Ayun, yun lang po. Matagal na po ba siya na trabahante for OIC, Assistant OIC Marshall ng Abukay? Isang buwan pa lang po ma'am. After po ng election, siguro mga na-appoint po siya mga August kung di po ako nagkakamali.
Ayun po. So bago pa lang pala siya, sir, bago Yes po, siya ma'am. magwala, Opo. magalit dito Oo, po maayos. sa ano Opo, ninyo. So sir, eto pong nangyari sa inyo, since syempre na video na nga, tapos may mga, nasabi mo kanina na meron ding mga threats sa buhay po ninyo. Ano po yung mga threats na yun, sir? Ang sabi niya sa akin nung time na yun, nung sinuntok niya ako, tapos yun nga, sabi niya sa akin, sumibat na raw ako sa lugar na to kasi sasamain daw ako at hindi po ako taga rito. Yun po yung sinabi niya sa akin. Eh ako naman po, syempre, hindi naman po talaga ako taga rito, pero wala naman po akong ginagawa masama, nakikisama. Siya po ay matagal na pong naninirahan dito at alam ko po hindi rin po siya taga rito. Malapit lang po dito, susunod na bayan lang. Pero matagal po siya naninirahan dito at alam ko marami na po siyang mga kakilala, kaibigan at dati na nababanggit ng iba na talagang nung araw eh talagang may kalokohan. Yun po. Pero after nun, sir, wala naman na po na pananakot po sa inyo. After po nung nangyari, nung araw na yon, kinagabihan po, paikot-ikot po sila dyan ng hipag ko, lalabas doon, para pang tinitingnan pa kami. Kasi hanggang gabi po kami dito, hanggang 9 or 10. Yun po yung naobserbahan ko nung kinagabihan. After po nung gulo, insidente po, ma'am. Pero wala naman na ho kayong narinig or whatsoever po na parang sa feeling ninyo is nasa panganib yung buhay ninyo. Wala naman po. Yun lang po yung naano namin nung gabi na yun. Yun lang po. Hindi kaya, sir, pinag-initan ka dahil ito pong tindahan ninyo is walang permit? Meron po, ma'am, kompleto po yung permit. Ang nangyayari nga po, may nakakarating nga po sa amin. Tatanggalin daw ng DILG to. Okay naman po kung talaga mag-road cleaning sila. Wala naman pong problema sa amin. Pero sa permit po, kompleto po kami sa permit. Pero kayo po ba ay allowed na magtinda po dito sa lugar na to? Yes po, ma'am. Allowed po. Allowed po kami dito dahil nagpaalam po kami sa munisipyo mismo. Kaya sa tingin ko po, wala naman po kami nilabag. So talagang... Merong in-issue na permit? Yes po, meron po. Kompleto po. Opo. So sir, yun nangyari po sa inyo na insidente, paano po ito nakaapekto sa pang-araw-araw po na buhay po ninyo after? Malaking epekto po kasi lalo na yung pagbabanta, hindi ko naman po kilala yung unang-una yung mga kaibigan niya at alam ko may talagang ano din, ayon sa kwento niya rin sa akin nung okay pa kami, na nung araw ganito siya, ganon sila kaloko. Kaya meron din pong epekto sa akin, lalo na pag lumalabas ako ng bahay, yun nandito ako, iniisip ko baka may bigla na lumapit sa akin. Mahirap din po, apektado din po. Hindi po ba nag-reach out sa inyo itong assistant o yung nirereklamo po ninyo? Never po, ma'am, kasi sa totoo lang po, sobra-sobra na po yung binigay ko. Sabi, wag nang ituloy yung lupon, yung 15 days. Wag nang ituloy. Pero pinagbigyan ko pa rin po sila, tinuloy ko pa rin po. Pero hindi po ako nakipag-areglo. Tapos nakiusap po yung head ng munisipyo, HR head, na kumari bigyan ko daw na 1 week pa. Na siya mismo yung lumapit sa akin para humingi ng kapatawaran. O sige po, sabi ko. Ayun, tapos sabi ko, wala namang problema kasi araw-araw po siya napasok dyan sa opisina nila. Magkatapat lang po yung tindahan ko sa opisina nila. Pero hindi po nangyari, ma'am. 1 linggo po yun. At marami pa pong pagkakataon na nag-usap kami nung konsehal saka yung community affairs nga tungkol sa kanya. Kaya tinanong ko sila bakit ibang tao ang lumalapit, hindi siya. Hindi po siya sincere talaga. Makikita niyo po sa tao na yun na wala po siyang balak na magpakumbaba, humingi ng tawad. Wala po. After the incident, sir, di ba nakikita mo siya na pumapasok sa kanyang trabaho? Never ba siya na kumbaga tumingin man lang sa'yo or nagsadya papunta dito sa'yo? Never, ma'am. Wala po. Hindi po. Pero kung siya po ba ay pupunta sa iyo personally at manghihingi po ng tawad, ikaw po ba ay willing na tatawarin po? Doon po sa binigay ko, enough na po yun, ma'am. Saka yung effort nyo, effort ng programa nyo, nila attorney, wala na. Kumbaga, sobra na po yung binigay namin. Ultimo yung mga tumutulong sa kanya para makipag-ayos, parang nadismaya na rin kasi hindi mo siya makita na sincere, ma'am, na talagang gusto niya humingi ng kapatawaran. Masyado po siyang mataas. So as of now, sir, ano po ba ang pinaka-final decision po ninyo? Sa akin, ma'am, kung matutulungan po ako ng programa niyo, gusto ko pong ituloy. Pero sa wala po akong kakayanan para kumuha ng sariling abogado. Itutuloy niyo po ang pagkakaso? Opo, kung maaari po sana. At hihingi po ako ng tulong sa inyo kasi nga wala po akong kakayanan para magkaroon ng mga abogado po yan. Ganun po.
Sige po sir, since gusto na po ninyo na kasuhan po, ito ay nirereklamo ninyo. So we are willing to help naman po dahil kayo po ay lumapit sa aming programa. So sa ngayon po, punta po tayo ng police station na sa ganun makuha ka na po ng salaysay at mai-file na po natin. Ito pong kaso. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto